Hi guys! Today, titignan natin ang isa pang nakakatakot na kaso. Noong ika-16 ng Nobyembre 2014, natagpuan ng mga pulis sa Mexico City ang mga labi ng tao. Ang bahagi ng katawan ay natagpuan sa isang bakanting lote malapit sa exit ng lungsod. Matapos ang ilang araw, natagpuan ang mga bag na may lamang mga braso at binti sa iba't ibang bahagi ng kapital. Ang nakakatakot na katotohanan ay ang kawalan ng mga daliri. Nagbigay ng babala ang pulisya. Waring may isang lubhang marahas na kriminal na kumikilos sa rehiyon. Binuo ang mga puwersa ng mga pulis at sinuyod ang mga kalsada. Ang pangunahing layunin ay mahanap ang ulo at mga binti ng sawing biktima at pigilan ang mga karagdagang krimen. Sa sandaling iyon, lahat ay tiyak na ang kaso na ito ay gawa ng isang marahas na serial killer. Ang mga daliri at ulo ay hindi kailanman natagpuan. Gayunpaman, dahil sa profesional na trabaho ng mga forensic expert, natukoy na ang mga labi ay mula sa iisang tao. Ngunit, dahil sa kawalan ng mga daliri at ngipin, imposibleng matukoy kung sino ang taong ito. Ang kwento ay nangyari sa North America. Ang pangunahing tauhan ay isang residente ng Mexico City, si Alejandra Lafuente. Isang morena na may magandang buhok at kayumangging mga mata na kumikinang na nagbibigay daan upang mas lalong mapansin ang makapal na itim na parang alkitran niyang pilikmata. Mayroon siyang athletic na pangangatawan na sinusubukan niyang panatilihin sa pamamagitan ng pagsasanay sa fitness, yoga at mga ehersisyo sa paghinga. Hilig ni Alejandra ang alagaan ng kanyang sarili. Madalas siyang matagpuan sa beauty salon, massage o sa spa. Sa mainit-init na panahon, siya ay nagpapahinga sa tabing dagat habang nagtatrabaho sa kanyang scientificong gawain. At sa mga makulimlim na araw, maaring makita siyang bumibisita sa mga tanning salon. Sa pangkalahatan, masasabi natin na lubos na minamahal ng binibini ang kanyang sarili at tinuturing ang sarili bilang standard ng kagandahan pagdating sa kababaihan. Si Alejandra ay hindi nagpahuli pagdating sa career. Ang kanyang ama ay isang doktor sa larangan ng agham. Isang kilalang psychiatrist na si Alberto Lafuente. At siya ay kilala hindi lamang sa kanyang siyentipikong trabaho, kundi pati na rin sa kanyang mga eksperimento sa mga pasyente. Para kay Alejandra, ang kanyang ama ay isang idol. Sa kagustuhang makamta ng parehong tagumpay, sinundan niya ang yapak nito. Siya ay nag-enroll sa pinakamahusay na universidad para sa psychiatry at nagtapos ng may karangalan. Ang kanyang pagtitiyaga, katalinuhan, kahusayan at ang koneksyon ng kanyang ama ay tumulong sa kanya upang gawin at i-defend ang kanyang thesis ukol sa manic syndrome. Gayunpaman, sa hinaharap, hindi naging engage si Alejandra sa psychiatry. Siya ay na-attract sa trabaho ng isang psychotherapist. Sa tulong ng pera ng kanyang ama, nakakuha ng lisensya ang binibini at nagbukas ng kanyang opisina sa isang bagong business center sa sentro ng kapital. Walang kakulangan sa mga kliyente. Ngunit mga babae lamang ang nagpapatingin sa kanya. Mga babaeng may eating disorders, depresyon, mga problema sa relasyon, at mababang self-esteem sa sarili para humingi ng payo. Tumulong si Alejandra sa pagdutas ng mga problema sa pamilya. Ngunit, tulad ng madalas na nangyayari, ang kanyang personal na buhay ay hindi rin gaanong kanais-nais. Ang unang kasal ng binibini ay nauwi sa hiwalayan. Ngunit sa huli, nagkaroon ng 2 anak ang mag-asawa. 2 kahali-halinang mga batang babae na may mga mata ni Alejandra at sense of humor ng kanilang lolo. Gayunpaman, hindi tinatablan si Alejandra ng panghihina ng loob. Sa kanyang palagay, ang pagkakaroon ng 2 anak ay hindi sapat na dahilan para sukuan ng kanyang sarili. Siya pa rin ay nangangarap na matagpuan ang nakatadhana para sa kanya. Isang lalaki na maaari ring maging mabuting ama sa kanyang mga anak.
Pagkatapos maghiwalay ng mag-asawa, regularly pa rin umuwi ang ex-husband na hindi din na-disclose ang pangalan sa bahay ni Alejandra. Ito ay isang normal na gawain para sa mag-asawa. Ang lalaki ay uuwi tuwing weekend para maglaan ng oras sa kanyang mga anak at tumulong sa kanyang dating asawa sa mga gawaing bahay kung kinakailangan. Gayunpaman, walang kamalay-malay ang dating asawa na ang pagbisita na ito ay ang magiging huli niya. Hiniling ni Alejandra na pumasok siya sa bahay sa bakuran sa kadahilan ng sira ang kandado ng pinto sa harapan. Sinabi ni Alejandra na ang kanyang bunsong anak ay naliligo nung panahon na iyon at inutusan ni Alejandra ang kanyang dating asawa na pumunta sa banyo ng bunso. Walang alinlangan pumasok ang lalaki doon. May kahindik-hindik na katahimikan sa bahay. Walang kahit anong tunog. Wala ang karaniwang tunog ng mga cartoons at ang tawanan ng mga bata. Pumasok ang lalaki sa banyo. Mayroong tape sa sahig, pero ang anak nila ay wala sa banyo. Siya ay nagsimulang ma-realize na may mali. Sa mismong sandaling iyon, ang kanyang dating asawa ay tumayo sa likod niya na may hawak na martilyo at binigyan siya ng matindi at malakas na tama sa kanyang ulo. Pagkatapos, isa pang tama. Ang lalaki ay bumagsak. Ang dugo ay bumuhos mula sa malaking butas ng kanyang bungo. Ang lahat sa paligid ay nababahiran ng dugo. Ayon sa mga masusing pagsusuri ng mga eksperto, walang pag-asa ang lalaki na mailigtas ang kanyang sarili. Ang kamatayan ay naganap agad pagkatapos ng unang tama sa kanya gamit ang mabigat na bagay. Ang panganay na anak, ni hindi inaasahang uuwi ng maaga mula sa isang kaibigan, ay naging saksi sa talagang nakakatakot na eksena. Madalas na naobserbahan ng mga anak ang mga pagtatalo ng kanilang mga magulang. Nalaman na si Alejandra ay may karamdaman sa pag-iisip. Madalas niyang inilalabas ito sa kanyang mga kaibigan. Napansin pa nga ng mga kaibigan kung paano saktan ni Alejandra ang kanyang asawa. Madalas nilang napapansin ang mga gasgas sa kanyang braso at leeg. Sa mga kasamahan sa bahay, palaging napapansin ang kanyang mga tantrums sa kahit anong lugar at hindi angkop na asal. Ngunit sa pagkakataong ito, ang sitwasyon ay lumala. Ang panganay na anak ay tumakbo palabas ng bahay at nagsimulang humingi ng tulong. Agad-agad, isang kapitbahay ang sumaklolo at tumawag ng pulis. Ang psychologist ay naaresto at sinampahan sa kasong pagpatay. Sa istasyon, ang binibini ay nilagay sa isang selda kung saan siya ay kinakailangang manatili sa loob ng 1 buwan hanggang sa kanyang unang pagdinig. Sa paglilitis, itinanggi ni Alejandra ang kanyang kasalanan. Inalabas ng mga abogado ang isang bersyon ng self-defense. Ayon sa kanila, ang dating asawa ay sobrang selosa kay Alejandra. Sa araw ng krimen, dumating ang dating asawang hindi inaasahan sa bahay. Sumunggap kay Alejandra na nooy nag-aayos ng nightstand sa banyo. Kaya, kinakailangan niyang gumamit ng self-defense kung saan siya ay nagbigay ng 2 tama sa likod ng ulo ng kanyang dating asawa. Noong 14 ng Hunyo 2012, ibinaba ang hatol. Kinonsindera ang mga ebidensyang ibinigay ng depensa at ng presensya ng 2 menor de edad na anak. Si Alejandra ay hinatulan ng 1 taon at 4 na buwan sa tulong ng abogado at ng pera ng kanyang ama. Ang termino sa pagkakabilanggo ay napalitan ng isang suspendidong sentensya. 2 buwan pa lang ang lumipas. Ang apela ay ifinal muli sa kahilingang tanggalin ang mga sakdal. Ang argumento ay ang assault sa self-defense. Humingi ang mga human rights activists ng isang jury trial. Sila ay lubos na naaawa sa kawawang babae na inilahad sa paglilitis bilang isang biktima ng karahasan sa tahanan. Bilang resulta, nilitis ng korte ang kaso at naglabas ng isang acquittal. Pagkatapos ng kanyang paglaya,
Nagpatuloy ang binibini sa pagbibigay ng kanyang psychological counseling tulad ng dati. Lumikha siya ng imahe ng isang biktima ng gender inequality na lumaban para sa kanyang karapatan tulad ng karamihan ng mga babae sa North America at sa wakas ay nagwagi. Ang inimbentong imahe na ito ang sanhi ng pagiging mas kilala ni Alejandra sa mga potensyal na kliyente. Hindi rin nagtagal, nakilala ni Maria Alejandra si Alan Carrera Cuela, isang kilalang negosyanteng Mexican, ang anak ni Adrian Carrera Francis. Siya ay isang matangkad, gwapo at malaistatwang lalaki. Ang kanyang ama ay dati nang naging pinuno ng mga special services para sa Central District at nagkamit ng malaking tagumpay sa kanyang career. Sa madaling panahon, pinalawak ni Alan ang kanyang negosyo at lumikha ng buong hanay ng construction stores na nagsimulang magbukas sa buong bansa. Ang bahagi ng negosyo ni Alan ay legal. Ngunit ang mga bahagi na kaunti lamang ang nakakaalam ay nakakabit sa krimen na gawain. Sa katunayan, ito ang dahilan kung bakit tinanggal ang kanyang ama sa posisyon ng mahayag ang isa sa mga financial frauds ng kanyang anak. Bukod dito, may bahagi si Alan sa isang kriminal na grupo na kabilang sa transportasyon ng mga psychotropic substances patungo sa Estados Unidos. Ang kanilang base ay matatagpuan sa isang bayan sa tabi ng border at pinoprotektahan ng mga bayad na pulis. Ang grupo na ito ay nagkontrol ng isang maliit na bahagi ng iligal na kalakaran ng psychoactive substances sa Timog. Napatunayan na kasangkot ang ama ni Alan sa mga gawain ng kanyang anak. Matapos makapagtapos sa kolehiyo, nagdesisyon si Alan Carrera na sundan ang yapak ng kanyang ama at naging isang negosyante. Napaka-interesado niya sa tindahan ng mga kagamitan sa bahay. Sa kabila ng murang edad, pinamunuan niya ang kanyang sarili. Hindi ito kasing laki ng negosyo ng kanyang ama, ngunit ito ay nagdudulot ng magandang kita. Lagi siyang napapaligiran ng mga babae. Ngunit si Alan, mula pa sa kanyang kabataan, ay umiibig sa isang kaklase na pinili niyang asawa. Matalino, maganda, mula sa isang magandang pamilya. Ang kasal ay maikli, ngunit masigla. Nagkaroon sila ng magandang anak na babae. Gayunpaman, ang maraming trabaho at kawalan ni Alan sa bahay ang nagdulot ng divorce sa kanilang kasal. Mahirap na para kay Alan na humiwalay sa babae ng kanyang minamahal mula pa noong high school. Ang mga bagong pag-ibig ay hindi nagdudulot ng kasiyahan. At ang kalungkutan at pag-iisa ay nagdulot sa kanya ng pag-inom. Unti-unti itong naging isang masamang gawain. Sa pagsusumikap na labanan ng matagal ng depresyon at pagmamahal sa alak, sinubukan ni Alan ng maraming paraan. Hanggang isang araw, dinala ng tadhana ang lalaki sa isang konsultasyon sa kilalang psychiatrist na si Alberto, ang ama ni Maria Alejandra. Ang dating asawa ni Alan ay dumadaan din sa isang masalimuot na divorce. Si Alan ang tanging lalaki sa buhay ng binibini. At sa kabila ng paghihiwalay, hindi niya rin kayang pahintulutan ng ibang tao sa kanyang buhay. Upang kahit papaano ay makawala sa kanyang pag-iisa, nagpasya rin ang dating asawa ni Alan na magpunta sa isang therapist. Ipinaliwanag ng psychiatrist na siyang nagre-rehabilitate kay Alan na hindi niya maaaring i-guide pareho ang mag-asawa alang-alang sa mga ethical na kadahilanan, kaya't inirekomenda ang dating asawa ni Alan na kumonsulta kay Alejandra. Subalit, dapat tandaan na hindi niya sinabihan ng mga kliyente ng anak niya si Alejandra. Agad na napagtanto ni Alejandra na ang dating asawa ng kanyang pasyente ay maaaring maging isang magandang match para sa kanya. Sabi ng iba, ang lalaki ay kaaya-aya at may kaya. Hindi na nagdalawang isip si Alejandra na hilingin sa kanyang kliyente na dalhin ang dating asawa para sa isang konsultasyon. Mula sa mga unang minuto ng mainit na sesyon, nagsimula ng isagawa ni Alejandra ang kanyang plano upang akitin ng negosyante.
Hindi nagtagal, para magkaroon ng resulta, kaagad na pagkatapos ng sesyon, nag-alok si Alan ng isang tasa ng kape sa therapist upang talakayin ang mga problema sa pamilya. Sa simula ay tumanggi ang binibini na mag-date dahil ito ay labag sa medical ethics. Ngunit, naganap ang date ng pareho ng gabing iyon. Sa pagitan nila, agad na umusbong ang isang relasyon. Nalaman agad ito ng dating asawa ni Alan. Siya ay nabigla. Gusto pa niya sanang i-report ang pangyayari sa ethics committee ng doktor, ngunit hindi niya ito ginawa. Ilang buwan matapos ang unang date, nagpasya ang magkasintahan na magsama. Matapos pa ang 2 buwan, nagpasya silang gawing legal ang kanilang relasyon. Ngunit, hindi pa alam ni Alan ang mga lihim na itinatago ng kanyang fiancé. Noong Abril 2014, nagpasya si Alan na bisitahin ang kanyang mga magulang at lumuwas papunta sa kanila noong weekend. Ito ay isang magandang pagkakataon upang pag-usapan ng kanyang minamahal at ang nalalapit na kasal. Labis na nagulat ang mga magulang ni Alan na ngayon lamang nila nalaman ang mga mahahalagang bagay na ito. Kailanman ay wala silang narinig tungkol kay Alejandra sa buhay ng kanilang anak. Ito ay talagang hindi karaniwan. Isang linggo pagkatapos ng pakikipagkita ng mga magulang, nirehistro na ang kanilang kasal. Nakapagtataka, hinihiling ni Alejandra sa kanyang asawa na huwag tawagan ng kanyang mga kaibigan o kamag-anak. Hindi nagpadala ng mga imbitasyon. Inaasahan na maging simple ang kasal. At hindi rin sapat ng budget para maimbitahan ang lahat ng nais nilang imbitahin. Gayunpaman, sa huli, lumabas na dumalo ang ama ng bride sa seremonya ng kasal. Sa una, tila parang isang fairy tale ang buhay ng bagong pamilya. Bago, masaya, may maraming plano at ang mga ninanais, ngunit hindi ito nagtagal. Hindi maiaakila ni Alejandra ang kanyang pagiging hysterical. Lumalapit na ang nakakakilabot na katapusan ng kwentong ito. Ang ugnayan sa pagitan ng bagong kasal ay nagsimulang magbago ng bahagya. Si Alan ay isang secretive na tao at sa kanyang mga kaibigan, hindi niya ibinabahagi ang mga detalye ng kanyang personal na buhay. Sa makatuwid, kaunti ang nakakaalam tungkol sa nangyayari sa pagitan ng mag-asawa. Gayunpaman, kitang-kita na ang bagong relasyon ay nagkaroon ng lamat at ang mag-asawa ay tila hindi masaya. Pagkatapos nito, tumigil rin ang kanilang pagtawag sa isa't isa. Nagsimula ang mga kaibigan ni Alan na mapansin na ang kanyang asawa ay mas nagiging nerbiyoso, kung minsan ay umaasan ng hindi akma at madaling magalit. Matapos ang ilang insidente na gaya nito, sobrang nahiya si Alan at nagpasya na bawasan ang mga pakikipagkita sa mga kaibigan. Ang mga pagtatalo sa pamilya ay nangyayari araw-araw at halos palaging walang batayan. Isang gabi, nagpasya si Alejandra na tignan ang cellphone ng kanyang asawa. Tulad ng kadalasang nangyayari, natuklasan ang kanyang pakikipag-ugnayan sa ilang mga babae na may medyo malaswang nilalaman. Siyempre, hindi maaaring ipagwalang bahala ang mga ganitong bagay. Ayon kay Alejandra, ito ang huli. Siya ay napuno na. Iniulat niya sa korte na sinaktan siya ng kanyang asawa, ininsulto at pinahiya sa lahat ng paraan. Nang madiskubring may panloloko rin, wala nang silbi ang pagsalba sa kasal na ito. Sa hindi malamang dahilan, hindi gumamit sa Alejandra ng mga tradisyon na paraan ng psychotherapy at subukan na isalba ang relasyon. Nang masa isip ang panloloko ng kanyang asawa, nagpa siyang binibini na harapin si Alan gamit ang isang pamamaraan na kahindik-hindik. Sa pamamaraan na hindi na bago sa kanya, pagkapasya niya sa desisyong ito, lahat ng atensyon niya ay nakatuon sa pagbuo ng kanyang perpektong plano para pumatay. Samantala, nagpapatuloy si Alan sa kanyang normal na buhay.
hindi niya man lang napagtanto kung ano ang naghihintay sa kanya. Si Alan ay bihira pa rin makipag-communicate sa kanyang pamilya. Ngunit, hindi niya pwedeng palampasin ang tradisyonal na kasayahan na taong-taong isinasagawa ng pamilya bilang pagbibigay pugay sa kaarawan ng kanyang minamahal na lolo. Si Alan, syempre, ay dumalo sa pagdiriwang. Ngunit, malinaw na inihayag ng kanyang mga magulang na ang kanyang asawa ay hindi welcome na ibisita sa kanilang bahay. Ito ay naging isang nakakairitang sitwasyon para kay Alejandra at mas lalong nagbigay ng komplikasyon sa relasyon ng mag-asawa. Noong October 31, 2014, ang phone ni Alan ay ginamit sa huling pagkakataon upang magpadala ng text message sa kanyang pamilya na ligtas itong nakarating sa kanyang bahay matapos ang birthday party. Mula noon, hindi na siya nagparamdam. Hindi na rin siya nakita sa trabaho sa loob ng ilang araw. Na hindi karaniwan dahil ito ay hindi pa nangyayari noon. Ang negosyante ay sobrang responsable sa kanyang trabaho at inaasahan na malapit na ang pagbubukas ng isang bagong tindahan at ang presensya ng pinuno ay kailangan. Ang dahilan dito ay isang nakakatakot na plano ng kanyang asawa na naisakatuparan na. Matapos bumalik ni Alan sa bahay, naglagay si Alejandra ng isang malakas na sleeping pill sa gatas na karaniwang iniinom nito bago matulog. Pagkatapos, dinaganan niya ito gamit ang unan. Nag-enjoy siyang panoorin ng kanyang asawang unti-unting nawawalan ng malay habang kaawa-awang sinusubukang tanggalin ng unan at huminga. Pagkatapos ay sumapit ang pinakamahirap na bahagi, ang pagtatapon ng bangkay. Ito ay isang sandali na hindi niya napaghandaan. Sobrang bigat ni Alan, kaya't kailangan niyang gawin ang kanyang makakaya. Ang oras ay maikli, kaya't nagmamadali si Alejandra upang kunin ang isang electric saw na may masamang ngiti sa kanyang mukha. Nilagari niya ang katawan ng kanyang asawa. Ang ganitong gawain ay maaaring gawin lamang ng isang tunay na sadista. Pagkatapos, inimpakin niya ang mga bahagi ng katawan sa mga garbage bag at pinutol ang mga daliri at binunot ang mga ngipin. Ito ang mga makakatulong sa investigasyon upang matukoy kung sino ang bangkay. Inilagay ni Alejandra ang lahat ng mga bag sa maleta upang mailabas niya ang bangkay mula sa bahay nang walang kahina-hinala, ngunit hindi siya nagtagumpay. Sa pagsapit ng madaling araw, hindi nagtagumpay si Alejandra na makalabas ng bahay nang di napapansin ng maleta. Isang matandang kapitbahay na may insomnia ay sumabaybay sa kanya mula sa bintana. Medyo nabahala siya sa maagang pag-alis ng batang babae. Bukod dito, napakakaiba ng asal ni Alejandra. Palagi siyang nagmamasid sa paligid. Pagsapit ng madaling araw, bumalik si Alejandra sa kanyang bahay. Ito ay lalong ikinagulat ng kapitbahay dahil sa mga sumunod na pangyayari ay lalabas na ikinalat niya ang mga bag na may laman ng mga natitirang bahagi ng labi ng kanyang dating asawa sa iba't ibang lugar upang itago ang kanyang mga bakas. Kinaumagahan, nagpatuloy siya sa kanyang pangkaraniwang buhay. Noong ika-6 ng Nobyembre 2014, natuklasan ng mga pulis sa Mexico ang unang nakakakilabot na tanawin, isang torso ng tao na walang ngipin at walang mga daliri sa kamay. Buong puwersa ng pulisya ay binigyan ng babala dahil sa kahindik-hindik na antas ng kalupitan ng pangyayaring ito. Wala pang isang araw, natagpuan ng iba pang bahagi ng katawan sa iba't ibang bahagi ng lungsod. Kapansin-pansin din na ang distansya sa pagitan ng mga lugar kung saan matatagpuan ang mga pakete ay medyo makabuluhan. Sa mga sumunod na araw, ito ang naging dahilan kung bakit matagal na wala si Alejandra mula sa kanyang bahay. Ang lahat ng mga bahagi ng katawan ay ipinadala sa pinakamahusay na forensic laboratory, kung saan
Agad na napatunayan ng mga eksperto na lahat ng bahagi ay pagmamay-ari ng iisang tao. Upang ilihis ang suspecha mula sa kanyang sarili, nagsimula ang may sala na sumulat ng mga mensahe sa mga kamag-anak ni Alan. Gusto niyang iwasan ang suspecha, ngunit mas lalo niyang pinalala ang sitwasyon. Ini-inform ni Alejandra ang mga magulang ni Alan na sila ay magbabakasyon at hindi makakontak. Ang buong plano ay nasira ng ama ni Alejandra. Nagsimula si Alberto na tumawag sa bahay ng ama ni Alan. Gusto niyang malaman kung alam ng pamilya ng kanyang manugang ang kinaroroonan ni Alejandra. Matagal na siyang walang balita tungkol sa kanyang anak at nag-aalala ang mga pasyente na hindi makapagsagawa ng kanilang counseling sessions. Lubos na ikinatakot ito ng mga kamag-anak. Sinubukan nilang hanapin si Alan, subalit sila'y nabigo. Kaya't ang pamilya ng negosyante ay lumapit sa pulisya. Ang mga eksperto sa laboratorio ay nagpasya na ihambing ang mga labi ng katawan na kamakailan lamang natagpuan sa mga katangian ni Alan. Ang pagkakatulad ay 100% at kinilala rin siya ng kanyang mga kamag-anak. Mas lalong mahirap itong tanggapin para sa lolo ni Alan. Hindi nagtagal matapos ma-identify si Alan, siya ay nagkasakit sa puso. Dahil si Alan ang kanyang tanging apo na lalaki. Ang investigasyon ay naglabas ng search warrant para sa bahay at opisina ni Alan. Natagpuan ng isang sariwang hukay sa likod bahay. Pagkatapos ng paghuhukay, natuklasan ang mga daliri at ngipin ng lalaki. Agad na hinuli si Alejandra. Natagpuan din ang mga bakas ng dugo sa isa sa mga kwarto, pati na rin sa likod ng kotse at sa garahe. Noong una, sinubukan ni Alejandra na itanggi ang kanyang kasalanan. Umaasa siyang makakalusot siya ng walang kaparusahan tulad ng nangyari sa kaso ng kanyang naunang asawa. Ngunit mabilis na nilutas ng investigasyon ang kaso. Ang pahayag ng isang matandang saksi ay nagsilbing tulong dahil ang oras na ibinigay niya ay tumugma sa estimated na oras sa pagkamatay ni Alan. Ginamit ni Alejandra ang kanyang posisyon upang makakuha ng malakas na sleeping pill. Ang uri ng droga na maaari lamang makuha sa isang doktor. Ito ay nagdagdag ng komplikasyon sa kaso. At ang mga ebidensya na nakuha ay tumulong na magkaroon ng koneksyon sa pagitan ni Alejandra at sa pagpatay sa kanyang asawa. Nakatulong din ang CCTV cameras sa pag-trace sa pagpasok ni Alan sa kanilang bahay at hindi na muling lumabas. Ang katunayan na ang mga maleta ay dinala palabas ay nakumpirma din sa mga CCTV footages. Noong 10 ng Disyembre 2014, ang jury ay naglabas ng hatol. Si Alejandra ay hinatulan ng habang buhay na pagkakakulong. Malupit na pagpatay, pagtatangkang itago ang pangyayari, ang paggamit ng opisyal na posisyon, ito ay hindi naging pabor sa dating psychotherapist. Ang kanyang ama na sa pamamagitan ng koneksyon at suhol ay sinikap na iligtas ang kanyang anak mula sa pagkakakulong ay hindi rin nakatulong. Subalit ang kanyang nagawa lamang ay mapanatili ang paglilitis na sarado sa publiko at sa media upang iwasan ng maraming pampublikong atensyon. Gayunpaman, ginawa niya ang lahat ng ito para sa kanyang sariling career. Ngayon, halos walang kliyente na lalapit sa isang espesyalista na nagpalaki ng isang walang awang halimaw at hindi nagawang madiagnose sa mga problema sa sariling anak. Ang kaso ng kamatayan ng unang asawa ni Alejandra ay sumagi rin sa isipan noong paglilitis. Gayunpaman, dahil sa paglipas ng mga taon, hindi natagpuan ang ebidensya sa kaso na ito. Inalam din ang posibleng pagkakasangkot ng ama ni Alejandra sa mga nangyari. May mga haka-haka na siya ay kakuntsaba ng kanyang anak at nagsagawa sila ng krimen batay sa scientific interest. Subalit walang ebidensya ang natagpuan para suportahan ang ideyang ito.
Matapos ang mga apela ng mga biktima, ang hatol ay naging bitay. Ito ay bihirang sitwasyon. Napakakaunti ng mga ganitong hatol sa Mexico, lalo na sa panahon ngayon. Ang bahay at lahat ng ari-arian ng nasasakdal ay dapat mapunta sa pamilya ng biktima. The moral of this story is the importance of recognizing and addressing mental health issues. Throughout the story, we see the main character, Alejandra, struggling with her own mental health, which ultimately leads to tragic consequences. Alejandra's unresolved issues, including her violent tendencies and manipulative behavior, escalated over time and resulted in the murder of her ex-husband and later her new husband. This story serves as a reminder that mental health should not be ignored or dismissed, and that seeking help and support is crucial for both individuals and those around them. It highlights the devastating impact that untreated mental health issues can have on individuals and their relationships.